Ligo araw-araw. Maaaring delikado ito para sa mga nasa edad 70 pataas. Sa kulturang Pilipino, ang paliligo araw-araw ay itinuturing na tanda ng kalinisan at kaayusan. Sa mainit at maalinsangang klima ng bansa, natural lamang ang pagkagiliw natin sa shower o tabo at timba. Ngunit para sa mga senior na lampas na sa 70 taong gulang, maaaring oras na para tanungin muli ang nakagawian nating ito. Ayon sa mga dermatolohistang nakabase sa Estados Unidos at Europa, kabilang ang mga eksperto mula sa University of California, San Francisco, at University of Pittsburgh, ang balat ng matatanda ay nagbabago ng malaki sa pagtanda. Habang tumatanda, numinipis ang balat, bumababa ang produksyon ng natural na langis, at humihina ang resistensya nito laban sa panlabas na mga elemento. Ang mga glandula na naglalabas ng sebo, ang likas na pampadulas ng balat, ay halos hindi na aktibo. Ibig sabihin, ang madalas na pagkuskus ng balat gamit ang mainit na tubig at matatapang na sabon ay maaaring mas makasama kaysa makabuti. Ang resulta, matinding pagkatuyo ng balat, pangangati, at sa matitinding kaso, pagputok ng balat na maaaring pagmulan ng impeksyon. Isipin mo, kung ang balat ay parang papel na manipis, bawat pagkuskos ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Sa Pilipinas, kung saan madalas tayong pawisan, naiisip natin kailangan nating maligo araw-araw. Ngunit para sa mga may edad na at may kapansanan sa paggalaw, ang paliligo araw-araw ay hindi lamang nakakapagod, kundi delikado rin. Sa halip, inirerekomenda ng mga eksperto ang paggamit ng spot cleaning gamit ang basang bimpo para sa kilikili, singit, at paa. Ang paliligo naman ay maaaring gawin 2 o 3 beses sa isang linggo lamang. At kapag naliligo, gumamit ng maligambam na tubig at mild na sabon na angkop sa balat ng nakatatanda. Ang bagong pananaw na ito ay hindi tungkol sa pagiging marumi, kundi tungkol sa pagprotekta sa katawan sa paraang mas ligtas at praktikal. Hindi kailangang pilitin ang sarili araw-araw, lalo na kung ang katawan ay nangangailangan ng pahinga. Mas kaunti ang ligo, mas mababa ang panganib sa impeksyon. Karaniwan sa ating paniniwala na mas madalas maligo, mas malinis. Ngunit para sa mga matatanda, lalo na sa mga lampas 70 taong gulang, maaaring kabaligtaran ang totoo. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga medical journal tulad ng New England Journal of Medicine, ang madalas na paliligo ay hindi lamang nakakasama sa balat, maaari rin itong magpataas ng tsansa ng impeksyon. Bakit? Dahil ang madalas na paliligo ay nag-aalis ng natural na langis ng katawan na nagsisilbing pananggalang laban sa mikrobyo. Kapag nawala ng proteksyon ang balat, mas madaling pumasok ang mga bakterya gaya ng Staphylococcus aureus na maaaring magdulot ng sugat, pamumula, at sa mas malalang kaso, impeksyon sa buong katawan. Sa mga barangay health center sa Pilipinas, lalo na sa mga rural na lugar, madalas ding makita ang mga matatanda na may tuyong balat, gasgas, at hiwa sa binti at braso. Karamihan sa kanila ay araw-araw pa rin kung maligo, gamit ang malalakas na sabon o paminsan-minsan ay laundry soap. Isipin na lang, ang paliligo gamit ang mainit na tubig at pagkuskus gamit ang tabo ay maaaring magdulot ng microtears sa balat. Kapag ito ay nangyari, hindi lang ito simpleng gasgas, ito ay pwedeng maging daan ng mikrobyo. At dahil bumabagal na ang paghilom ng sugat sa matatanda, lalo pa itong delikado. Ayon sa mga doktor sa pampublikong ospital gaya ng Philippine General Hospital, mas mabuting magpaligo ng 2 beses kada linggo lamang. At sa ibang araw ay gumamit ng basang bimpo upang linisin ang mga bahagi ng katawan na madaling pagpawisan, kilikili, singit, leeg at paa. Malaki rin ang tulong ng paggamit ng mild na sabon na walang pabango at hindi matapang. Sa mga palengke, may mga lokal na brand na abot kaya at hindi nakakairita sa balat. Para sa mga may limitadong budget, kahit ang simpleng sabon na may oatmeal o coconut oil ay mas mainam kaysa sa ordinaryong panlaba. Sa ganitong paraan, hindi lamang napapanatiling malinis ang katawan, kundi naiiwasan din ang panganib ng impeksyon. Sa dulo, ang kalinisan ay hindi nasusukat sa dami ng tubig na gamit, kundi sa talinong gamitin ito ng tama. Mas malaki ang banta ng pagkadulas kaysa sa dumi. Para sa maraming nakatatanda, ang banyo ay hindi lang lugar para maligo, ito ay isang potensyal na mapanganib na espasyo.
Ayon sa datos mula sa Department of Health, (DOH), at mga lokal na health units, isa sa mga pangunahing sanhi ng aksidente sa mga senior citizens ay ang pagkadulas sa banyo. Isipin mo ito, basa ang sahig, madulas ang sabon, at kung minsan ay kulang pa sa ilaw o suporta ang espasyo. Ayon sa DOH, halos 30% ng mga aksidenteng may kinalaman sa matatanda ay nangyayari sa loob ng bahay, at kalimitan ay sa banyo. Ang pagligo araw-araw ay nangangahulugan ng madalas na pagpasok sa lugar na ito, at kada hakbang sa madulas na sahig ay dagdag na panganib. Para sa mga may arthritis, mahina ang balanse, o may problema sa tuhod at balakang, ang simpleng pagpasok at paglabas sa paliguan ay maaaring mauwi sa pagbagsak. Sa mga bahay sa probinsya, o kahit sa lungsod, marami pa rin ang may banyong walang grab bars, non-slip mats, o upuan sa shower. Madalas ding may lumang tiles na sobrang kinis, lalo na kapag nabasa. Idagdag pa ang pagod sa katawan kapag umaga o gabi, kung kailan madalas maligo ang karamihan, at tumataas lalo ang peligro. Ngunit narito ang magandang balita, hindi kailangang maligo araw-araw para manatiling malinis. Sa halip na araw-araw na sumuong sa panganib, maaaring bawasan ang paliligo ng buo, gawin itong 1 o 2 beses kada linggo, at palitan ng sponge bath o paghugas ng mga piling bahagi ng katawan gamit ang maligambam na tubig. Sa ganitong paraan, nababawasan ang bilang ng beses na kailangang pumasok sa banyo, at kasabay nito ay nababawasan din ang tsansa ng pagkadulas. Ang mga simpleng solusyon tulad ng pagkabit ng plastic chair sa paliguan, paggamit ng tsinelas na may rubber grip, at pag-install ng ilaw na sensor ay malaking tulong sa kaligtasan ng mga lolo't lola. Ayon sa mga physical therapists mula sa Philippine Orthopedic Center, ang pagkadulas sa banyo ay maaaring magdulot ng bali sa buto ng balakang o kahit ng pagkabasag ng bungo. Sa mga senior na mag-isa sa bahay, ang ganitong aksidente ay maaaring maging simula ng pagkawala ng kalayaan at paglipat sa nursing home. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa amoy ng kaunting pawis. Dahil ang katawan, kahit pawisan, ay kayang linisin sa paraang ligtas, pero ang pagbagsak sa banyo minsan ay may habang buhay na epekto. Nililinis ng katawan ang sarili nito, totoo ito. Parang mahirap paniwalaan, di ba? Na ang ating katawan, kahit hindi araw-araw palilidin, ay may kakayahang linisin ang sarili. Pero ayon sa mga dalubhasa sa larangan ng dermatolohiya, totoo ito, at may agham na sumusuporta rito. Ang balat natin ay hindi lang basta takip ng katawan. Isa itong masalimuot na ekosistema na may sariling balance ng langis, bakterya, at ill level. Sa simpleng salita, ito ay may natural na paraan upang mapanatiling malinis ang sarili, lalo na kung hindi ito palaging ginagalaw ng sabon at tubig na masyadong mainit. Ayon sa mga eksperto mula sa Philippine Dermatological Society, ang sobrang pagligo ay maaaring sirain ang skin microbiome, ang komunidad ng mga mabubuting bakterya na tumutulong sa balat na labanan ang masasamang mikrobyo. Kapag palagi itong nawawala, nagkakaroon ng imbalance, at nagiging mas madaling tamaan ng rashes, allergy, o impeksyon ang balat. Lalo na sa matatanda, na bumababa na ang produksyon ng natural na langis sa balat, ang paliligo araw-araw gamit ang malalakas na sabon ay maaaring magdulot ng tuyong balat, pangangati, at pamumula. Sa mga rural area ng Pilipinas, madalas pang gumamit ang mga lola at lolo ng sabong panlaba o sabon na may malalakas na pabango, mas mura nga, pero mas mapanira rin sa balat. Sa halip, inirekomenda ng mga doktor ang mild na sabon na may level na malapit sa natural ng balat, mga 5.5, at paggamit lamang nito kung kinakailangan. At huwag mabahala sa amoy ng katawan, ang amoy ay kayang kontrolin sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga piling bahagi gaya ng kilikili, paa, at singit. Ang paniniwalang kailangang mababad sa tubig buong katawan araw-araw para maging malinis ay bahagi ng kulturang modernong na impluwensyahan ng media. Ngunit kung babalikan ang panahon ng ating mga lolo't lola, hindi naman araw-araw naliligo noon, lalo na sa mga panahong walang gripo o shower, at hindi ibig sabihin nito na sila ay marumi. Ang mahalaga ay panatilihin ang tamang balanse, huwag sobra, huwag kulang. Dahil minsan, ang simpleng paghuhugas ng kamay, pagpupunas ng basang bimpo, at pagbabago ng damit ay sapat na upang mapanatili ang kalinisan at dignidad, lalo na sa mga may edad.
Sabi ng mga eksperto, 2 beses sa isang linggo, sapat na. Para sa mga lumaki sa paniniwalang kailangang maligo araw-araw, ito marahil ang pinaka-nakakagulat na pahayag, ayon sa mga dalubhasa sa kalusugan ng matatanda at balat. Sapat na ang maligo 1 beses o 2 beses kada linggo para sa mga edad 70 pataas. Hindi ito ibig sabihin na pabayaan ang sarili, kundi ito ay isang rekomendasyong batay sa agham at karanasan. Sa totoo lang, ang sobrang paliligo ay isa sa pangunahing sanhi ng tuyong balat, pangangati, at pagkasugat sa mga matatanda, lalo na kung sila ay gumagamit ng matatapang na sabon at mainit na tubig. Ayon sa mga rekomendasyon mula sa Philippine Academy of Geriatric Medicine at mga dermatologist mula sa mga ospital gaya ng Lux at Makati Medical Center, kailangang iayon ang hygiene routine sa aktwal na pangangailangan ng katawan. Halimbawa, ang isang lolo na kadalasan ay nasa bahay lang at hindi masyadong pinapawisan, ay hindi kailangang maligo araw-araw. Sa kabilang banda, kung ang isang matanda ay may kondisyon gaya ng incontinence o sugat, dapat lang linisin ng mas madalas ang apektadong bahagi, pero hindi nangangahulugang kailangan ang full bath palagi. Mahalaga rin ang spot cleaning o paglilinis ng mga tiyak na bahagi ng katawan gamit ang bimpo o tela. Sa ganitong paraan, napapanatiling malinis ang katawan nang hindi na kailangang mapagod sa buong proseso ng paliligo. Ang isa pang dahilan kung bakit inirekomenda ang mas madalang na paliligo ay ang pisikal na pagod na dulot nito. Maraming matatanda ang hindi agad nakaka-recover mula sa simpleng pagligo. Pagod, pangangalay o pagkahilo ang karaniwang nararamdaman pagkatapos. Lalo na sa mga may alta presyon, arthritis o kahinaan ng katawan. Sa mga health center sa mga barangay, unti-unting ipinatuturo sa mga caregivers at pamilya ng matatanda na ang kalinisan ay hindi laging nangangahulugan ng malalim na pagbabad sa tubig. Ang tamang kaalaman, wastong gamit, at maingat na pagsunod sa bagong gabay sa hygiene ay makakatulong para mapanatili ang kalusugan ng matatanda nang hindi nila kailangang makipagsapalaran sa banyo araw-araw. Nakakapagod ang araw-araw na paliligo para sa nakatatanda. Sa unang tingin, parang simpleng gawain lang ang paliligo. Ngunit para sa mga senior citizens, lalo na yung mahina na ang katawan, ito ay parang isang buong ehersisyo. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga lokal na ospital gaya ng National Center for Geriatric Health at sa mga obserbasyon ng mga community health workers, ang paliligo araw-araw ay maaaring magdulot ng matinding pagod at kawalan ng lakas sa buong araw. Kapag humina na ang kalamnan at kasukasuan, ang mga simpleng galaw tulad ng pagtayo, pagbabanlaw, at pagbuhat ng tabo ay nagiging mabigat sa katawan. Bukod pa rito, ang pagpasok at paglabas sa banyo ay madalas na may kasamang takot sa pagkadulas, lalo na kung malamig ang sahig at walang suporta tulad ng grab bar o upuang plastic. Ayon sa ilang matatanda sa mga barangay sa Quezon, Batangas, at Iloilo, pagkatapos maligo ay kailangan pa nilang magpahinga ng halos 1 oras bago muling makakilos. Hindi dahil sa katamaran, kundi dahil ubos na ang enerhiya. Para sa mga may sakit gaya ng arthritis, diabetes, o hypertension, ang epekto ay mas grabe, sumasakit ang tuhod, nalalambot ang katawan, at minsan ay nahihilo pa. Hindi rin madali ang mga kasunod na hakbang, pagpupunas ng katawan, pagsusuot ng damit, pag-aayos ng buhok, lahat ay may kasamang pagod. Sa ilang kaso, ang sobrang pagod pagkatapos maligo ay nagiging dahilan para laktawan ang iba pang aktibidad sa araw na iyon, gaya ng paglalakad, pagdalo sa senior group, o simpleng pag-uusap sa mga apo. Dahil dito, mas pinapayo ng mga doktor ang pag-adjust ng bathing routine ng matatanda. Halimbawa, paliguan tuwing umaga kung kailan medyo may lakas pa ang katawan o gumamit ng upuan habang naliligo. Sa mga may kahinaan na, maaaring gumamit ng sponge bath, madali, hindi delikado, at hindi rin masyadong nakakapagod. Ipinakita rin sa mga pag-aaral mula sa mga institusyong gaya ng Philippine Heart Center at Lee Relency na ang pagbabawas sa paliligo ay nagpapataas ng enerhiya at nakakatulong sa mas positibong mood ng matatanda. Hindi ito pagpapabaya sa sarili, kundi isang matalinong desisyon upang protektahan ang lakas ng katawan para magamit sa mas mahahalagang bagay, pakikipagkwentuhan, pagkukwento sa mga apo, o simpleng pag-upo sa labas habang umiinom ng mainit na salabat. Ang kalinisan ay hindi lang tungkol sa paliligo.
Ngayong alam na natin na ang paliligo araw-araw ay hindi palaging mabuti para sa mga senior, oras na ring palawakin natin ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kalinisan. Dahil ang hygiene ay hindi nakasentro lamang sa katawan na nababasa araw-araw, ito ay tungkol sa pangangalaga sa sarili sa paraang ligtas, praktikal, at may dignidad. Ayon sa mga geriatric nurses sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na sa hygiene ng matatanda ang mga sumusunod, regular na paghuhugas ng kamay, tamang pangangalaga sa ngipin, pagbihis ng malinis na damit, at ang paggamit ng banayad na wipes o bimpo para sa mga bahagi ng katawan na mabilis pagpawisan gaya ng kilikili, singit, at paa. Sa mga senior na may arthritis o kahirapan sa pagkilos, ang simpleng pagpunas gamit ang maligamgam na tubig at bimpo ay malaking tulong na. Sa mga may tagapag-alaga, mahalaga ring ipatupad ang rutinaryo, ngunit hindi nakakapagod na paraan ng paglilinis, hindi na kailangang paliguan ng buo araw-araw kung hindi naman kailangan. Isama rin ang oral hygiene, ang regular na pagsipilyo, paggamit ng mouthwash, o kahit simpleng pagmumumog ng tubig ay malaking bagay sa kalinisan at tiwala sa sarili. Tandaan na ang bibig ay isa sa pangunahing daan ng bakterya papasok sa katawan. Ang pagsuot ng malinis, magaan, at komportableng damit ay nakakatulong din sa pakiramdam ng pagiging presko at presentable. Maraming matatanda ang nagsasabi na kahit hindi sila naligo, basta nakapagpalit ng damit at nakapagsuklay, ay parang panibagong araw na muli. Ang hygiene ay hindi tungkol sa dami ng sabon o kung ilang galon ng tubig ang ginamit. Ito ay tungkol sa karunungan ng paggamit ng tamang paraan ayon sa pangangailangan at kakayahan ng katawan. Ngayong alam mo na ang mga panganib ng sobrang paliligo, at ang mga mas ligtas at epektibong alternatibo, baka oras na rin para pag-isipan mo ang iyong sariling routine o ng iyong mga magulang, lolo't lola, o inaalaga ang matatanda. Ang tunay na kalinisan ay hindi nakikita lang sa balat, kundi sa respeto sa katawan, at sa karunungang alagaan ito sa paraang akma sa ating edad at kakayahan. Ngayong narinig mo na ang buong kwento, sana ay nabuksan ang iyong isipan sa isang bagong pananaw. Hindi lahat ng nakasanayan natin ay akma pa rin sa panibagong yugto ng ating buhay. Ang araw-araw na paliligo, na sa mahabang panahon ay ating pinaniwalaan bilang simbolo ng kalinisan at disiplina, ay maaari palang maging panganib sa katawan at lakas ng mga senior. Ang katawan natin ay nagbabago, at ang paraan ng pangangalaga natin dito ay kailangang sumabay sa pagbabagong ito. Hindi ito tungkol sa pagpapabaya, kundi sa karunungang piliin ang ligtas, epektibo, at may malasakit na paraan ng pag-aalaga sa sarili. Kung ikaw man ay isang lolo, lola, anak, apo, o caregiver, naway nagsilbi itong paalala na ang tunay na kalinisan ay hindi nasusukat sa dami ng tubig na ginagamit, kundi sa respeto sa katawan at sa karunungang alagaan ito ayon sa kakayahan at pangangailangan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, inaanyayahan kitang i-like at i-share ito sa mga kakilala mong maaaring makinabang sa impormasyong ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon para sa mas marami pang kaalamang makakatulong sa kalusugan at kaginhawaan ng mga mahal natin sa buhay. Salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat ka palagi at alagaan mo ang iyong katawan na may malasakit at karunungan.